Kamusta mga ka-health? Maligayang pagdating sa ating masusing pag-uusap ngayon dito sa Healthy Pinoy. Alam niyo ba kung bakit sumasakit ang ulo mo kapag sobrang nasosobrahan tayo sa tulog? Sobrang nakakaintriga, di ba? Kaya naman ngayon, tatalakayin natin ang mga posibleng dahilan kung bakit nakakaramdam tayo ng sakit ng ulo pagkatapos ng isang mahabang pahinga. Sabay-sabay nating alamin kung paano natin maipaglalaban ang headache hangover na dulot ng napakahabang tulog. Tara na at magsimula na tayo. Ang headache ay nagre-refer sa mga pangunahing proseso at kondisyon na nagre-resulta sa pagbuo ng sakit ng ulo. Ang headache o sakit ng ulo ay maaaring may iba't ibang sanhi at ang mga pangunahing mekanismo nito ay maaaring kakaiba depende sa uri ng sakit ng ulo. Naritong ilang mga pangunahing mga halimbawa. Ang tension type headache ay madalas na nauugnay sa stress o pagtensyon sa mga muscles sa leeg at ulo. Ang mahinang daloy ng dugo at pagtaas ng muscle tension sa mga bahagi ng ulo ay maaaring magdulot ng sakit. Emosyonal na stress, kakulangan sa tulog o mababang kalidad ng tulog. Ang migraine ay inauugnay sa mababang daloy ng dugo sa ilalim ng utak na tinatawag na vasodilation o pagdami ng dugo sa ugat ng utak. Ang pagtaas ng neural activity at inflammation ay kasama rin sa mga mekanismo ng migraine. Mga factor, genetic predisposition, hormonal changes, certain foods, mabigat na pabango o sobrang liwanag. Ang cluster headache ay may kaugnayan sa dysfunction ng hypothalamus at abnormality sa regulasyon ng circadian rhythm. Ang dilation ng mga blood vessels sa ulo at mabilis na pagtaas ng neural activity ay nagre-resulta sa masamang sakit. Mga factor, hindi pa lubos na nauunawaan ngunit maaaring may kinalaman sa genetic factors at hormonal imbalances. Ang sinus headache ay maaaring maging resulta ng pamamaga ng sinus passages o mga pabago-bagong kondisyon sa nasal passages na nagdudulot ng pressure sa ulo. Mga factor, allergies, infections o iba't ibang kondisyon na nagdudulot ng pamamaga sa sinus. Ang sakit ng ulo na mula sa leeg ay maaaring bunga ng mga problema sa likod, leeg o spine na nagre-resulta sa pag-aangkat ng sakit sa ulo. Mga factor, injury sa leg, osteoarthritis o iba pang mga kondisyon na nakakaapekto sa cervical spine. Ang sakit ng ulo pagkagising mula sa mahabang oras ng tulog o pagtulog ng sobra-sobra ay maaaring magkaroon ng iba't ibang dahilan. Naritong ilang posibleng dahilan kung bakit sumasakit ang ulo kapag dehydrated. Ang mahabang tulog ay maaaring magdulot ng dehydration, lalo na kung hindi ka nagiinom ng tubig sa buong gabi. Ang dehydration ay maaaring magresulta sa pagbabawas ng dami ng likido sa paligid ng utak. Ang pagbabawas na ito ng likido ay maaaring magdulot ng pamamaga ng utak na maaaring magresulta sa sakit ng ulo. Ang kakulangan sa tubig ay maaaring magdulot ng pagbabago sa dami at moisture ng dugo. Ang pababang daloy ng dugo sa utak ay maaaring magdulot ng pag-urong ng mga ugat at pag-ikli ng supply ng dugo sa ilalim ng utak na maaaring magdulot ng sakit ng ulo. Ang dehydration ay maaaring magdulot ng mababang presyon ng dugo o hypotension. Ang mababang presyon ng dugo ay maaaring magdulot ng hindi sapat na supply ng dugo sa utak na maaaring magresulta sa sakit ng ulo. Ang kakulangan sa tubig ay maaaring magresulta sa pagtaas ng acidity sa katawan. Ang mataas na acidity ay maaaring magdulot ng irritation sa mga nerves sa utak na maaaring magresulta sa sakit ng ulo. Ang dehydration ay maaaring magresulta sa pagtaas ng concentration ng electrolytes sa katawan tulad ng sodium. Ang mataas na concentration na ito ay maaaring magdulot ng pag-urong ng mga cells sa utak na maaaring magdulot ng sakit ng ulo. Narito ang ilang mga posibleng dahilan kung bakit sumasakit ang ulo kapag may hypoglycemia. Ang mahabang pag-antok o pagtulog ay maaaring magresulta sa mababang asukal sa dugo, lalo na kung wala kang kinakain bago matulog. Ang pagbagsak ng asukal sa dugo ay maaaring magdulot ng sakit ng ulo. Ang utak ay isang organong nangangailangan ng mataas na dami ng enerhiya, partikular na ang glucose, para magsagawa ng maayos. Kapag may hypoglycemia o mababang antas ng asukal sa dugo, kulang ang enerhiyang natatanggap ng utak na maaaring magdulot ng sakit ng ulo. Ang mababang asukal sa dugo ay maaaring magresulta sa pag-constrict ng mga blood vessels sa utak.
Ang pag-constrict na ito ay maaaring magdulot ng panginginig, pag-urong ng blood vessels at pamumuo ng dugo na maaaring maging sanhi ng sakit ng ulo. Ang pagbababa ng asukal sa dugo ay maaaring mag-activate ng sympathetic nervous system na maaaring magdulot ng pagtaas ng tibok ng puso, panginginig at tensyon ng muscles. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng pangangailangan sa mas mataas na supply ng oxygen at nutrients na maaaring magresulta ng sakit sa ulo. Ang mababang asukal sa dugo ay maaaring mag-trigger ng release ng stress hormones tulad ng adrenaline. Ang mga hormones na ito ay maaaring magdulot ng physiological stress response, kabilang ang sakit ng ulo. Ang mababang asukal sa dugo ay maaaring makaapekto sa balanse ng neurotransmitter sa utak, kabilang ang serotonin, dopamine at iba pa. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring magkaroon ng epekto sa mood at maaaring magresulta sa sakit ng ulo. Ang mahabang pagtulog ay maaaring magdulot ng tensyon sa leeg at balikat na maaaring magresulta sa tension headache. Ang pagtulog ng sobra sa normal na oras ay maaaring magdulot ng pagkaantok at pagiging groggy pagkagising. Ito'y tinatawag na sleep inertia at maaaring magdulot ng sakit ng ulo. Kung ikaw ay may regular na iniinom na kape o iba pang caffeinated drinks, ang pagtulog ng matagal ay maaaring magdulot ng caffeine withdrawal na maaaring magdulot ng sakit ng ulo. Kung may sinus congestion o pagbara sa ilong o ilalim ng mga mata, maaaring magresulta ito sa sakit ng ulo pagkagising. Ang sleep apnea, isang kondisyon kung saan may mga paghinto sa paghinga habang natutulog, ay maaaring magdulot ng pagod pagkagising at sakit ng ulo. Para maiwasan ang sakit ng ulo kapag nasobrahan ng tulog, maaari mong sundan ang mga susunod na payo. Panatilihin ang regular na oras ng pagtulog at pagkagising araw-araw. Ang konstansya sa oras ng pagtulog ay makakatulong na mapanatili ang iyong circadian rhythm. Iwasan ang sobrang pagtulog. Subukan na hindi lumampas sa 7 hanggang 9 na oras sa pagtulog kada gabi, depende sa iyong pangangailangan. Siguraduhin lagi kang hydrated. Uminom ng sapat na tubig bago matulog at pagkagising sa umaga. Kumuha ng masustansyang pagkain at siguraduhin kumain na maayos bago matulog. Iwasan ang sobrang matamis o masyadong maalat na pagkain. Iwasan ang pag-inom ng caffeinated drinks o pagkain na malalakas na pagkain bago matulog. Magkaroon ng regular na ehersisyo, ngunit iwasan to ilang oras bago matulog. Gumawa ng isang relaxing bedtime routine para maghanda ang iyong katawan para sa tulog. Ito'y maaaring kasamang pagbabasa, pakikinig sa malambing na musika o pagtutok sa relaxation exercises. Siguraduhin ang iyong sleeping environment ay komportable at tahimik. I-check ang kama, unan at kurtina para masiguro ang maayos na tulog. Iwasan ang paggamit ng gadgets o pagtingin sa mga screen bago matulog. Ang ilaw mula sa mga screen ay maaaring makaapekto sa produksyon ng melatonin, isang hormone na nagtutulak sa pagtulog. Hanapin ang paraan para ma-manage ang stress sa pamamagitan ng relaxation techniques tulad ng meditation o deep breathing exercises. Kung ang iyong mga headache ay patuloy o nagiging malupit, maaaring makatulong ang pagkonsulta sa isang healthcare professional para sa tamang pagsusuri at pangangalaga. At iyan ang ating pagsusuri sa katanungan, bakit sumasakit ang ulo mo kapag nasobrahan ka sa tulog? Sana ay mas naging malinaw sa inyo ang mga posibleng dahilan sa likod ng headache hangover. Kung may mga karagdagang katanungan kayo o may iba pa kayong nais na talakayin, huwag mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Gusto ko rin malaman ang inyong mga karanasan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, don't forget to give it a thumbs up, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga darating pa nating mga kwentuhan. Maraming salamat sa pagtutok mga ka-health, reminding you to take care, get a good night's sleep, and goodbye!